Good morning mga ka-faith. Welcome back to my channel. Bagong umaga, bagong vlog, bagong pag-asa, bagong blessing. Kasi every gising is a blessing. Ayan, meron po tayo dyan, papaya, yung silot or tripilya sa amin, sa Ilocano, at saka yung mm, pork belly. Ayan. Kasi ngayon po ay magluluto po tayo ng ating ulam na dinuguan with papaya. Ayan, tara na mga ka-faith, samahan niyo po ako at i-prepare na natin, saka natin lulutuin. So ayan, hiwain na natin mga ka-faith ang ating pork belly. Tatanggalin natin yung balat para sa ganon ay matanggal yung ibang taba. Ayan, hiwain lang natin yan. Kapag nagluluto po ako ng dinuguan, lagi kong nilalagyan ng vegetables, either sayote or papaya mga ka-faith, kasi ayaw ko na karne lang yung nakakain. Dapat may vegetables din kasi maganda sa ating kalusugan yung vegetables, at saka maganda rin ito para sa mga batang ayaw kumain ng vegetables. Ayan, lalagyan lang natin ng vegetable yan at ipapakain natin sa mga bata para sa ganun ay makakain sila ng vegetables. Hindi naman nila makikita yung vegetables kasi mako-cover yan ng dugo ng baboy. Ayan. Ayan yung tripilya. Yan ang pinakamasarap na pulutan ng mga nang iinom sa atin sa Pilipinas. Ayan. Mahal yan sa atin, pero dito mura lang. Pero ewan ko lang, 100 yan, 100 pesos. Ayan, masarap po yan. Next time magluto tayo ng dinakdakan with yan, silot or tripilya. Tripilya ang tawag namin yan. Hindi ko alam kung ano yung Tagalog niyan mga ka-faith. Ayan, ganito naman yung pag-slice natin sa papaya. Maninipis lang mga ka-faith, at saka cubes ang pag-slice natin para sa ganun ay madali lang siyang maluto. Ayan, masarap po. Yan pa naisahog sa ating dinuguan. Ayan na. Ito na ang karne natin. Ayan, kumukulo na. Nilagyan ko na yan ng asin, paminta, bay leaves. Ayan. Igisa lang po natin hanggang sa lumabas yung katas at mga taba ng baboy, mga ka-faith. Ayan. Gisa-gisa lang. Ayan, kapag nagluluto ako, kahit anong niluluto ko mga ka-faith, talagang tinanggal ko na yung MSG, yung mga betsin or chicken powder or nor chicken. Hindi na po ako naglalagay. Kasi hindi daw maganda ang maidudulot niyan sa ating katawan, kalusugan. Kaya, ayan, asin, paminta, asukal ang ginagamit ko kapag medyo maalat. Asukal na lang yung nilalagay ko mga ka-faith, yung brown sugar, para sa ganon ay hindi po tayo mapuno ng MSG. Ayan, lutuin na lang po natin yan. Tapos kapag pwede na, ilagay na natin yung papaya. Ayan. Ayan, okay na ang ating karne, kaya ilalagay na natin ang ating papaya mga ka-faith. Ayan, lutuin lang po natin ang ating papaya. Ayan, ang dami, isang papaya yan na maliit.
Mas marami na yung papaya kaysa sa karne. Pero okay lang. Ako lang naman ang kakain yan mga kape. Ayan. Lutuin lang po natin yung papaya. Saka natin ilagay yung dugo. Yung dugo po, nilagyan ko na ng suka. Para sa ganon ay mas masarap yung lasa mga kape. Nilagyan ko ng suka tapos hinalo-halo ko lang. Hindi naman siya nagbuo-buo. Siguro kulang yung suka. Noon hindi nila alam na nakakain yung dugo ng baboy mga kafe dito sa Hong Kong, pero ewan ko kung paano nila natutunan. Kaya pero bihira lang yung nagtitinda ng dugo ng baboy, yung nakakaalam lang mga kafe. Alam na nila, basta sabihin mo dugo ng baboy, bibigyan ka na nila. At saka yung buteng pinaglagyan ay nakasil mga kape. Alam nyo naman dito, may pagsil sila, high tech sila dito. Kaya nilagyan ko ng kunting patis. Yan, ilalagay na natin ang ating dugo. Luto na yung papaya. Ayan. Ayan, nilagay ko na po yung dugo. Halu-haluin na lang natin. Ayan. Pero dapat, kapag inilagay yung dugo, dapat low fire lang mga kafe. Para sa ganun ay hindi masunog kasi madali lang maluto yung dugo ng baboy. Ayan, hindi masyadong nakoveran yung papaya, yung dugo, kasi masyadong marami yung papaya. Pero okay lang, ako lang naman ang kakain. Ayan, halo-haloin lang natin hanggang sa ma-cover yung dugo, yung papaya or yung at saka yung karne mga kape. Tapos saka natin tikman kung okay na yung lasa. Okay na. Ilagay na natin sa pinggan at pwede na tayong kumain. Ayan. Ayan, okay na yan mga kape. Kunti lang naman ang hindi nakoveran. Pero okay lang yan. Marami tayong papayang makakain. Ayan, luto na po yan mga kape. Ang sarap. Tapos, kapag may bahaw tayo, magtira lang tayo ng konti dyan sa palayok or sa frying pan. Saka natin ilagay yung bahaw kung may bahaw. Tapos, ihalo-halo lang. Sarap. Ayan, tinikman. Okay na yung lasa. Hindi na ako nagdagdag ng asin or asukal. Hindi ko na nilagyan ng asukal yan kasi tamang-tama lang yung katamtaman lang yung lasa mga kafe.
Ayan, luto na mga ka-faith ang ating dinuguan. Nilagyan ko ng sili para may kunting kurot. Ayan, masarap po kapag may kunting anghang ang ating ulam na dinuguan mga ka-faith. So, ayan. Ayan, tapos na po yan mga ka-faith. Iluto lang natin konti ang ating sili. Tadan! So, ayan po mga ka-faith ang ating nilutong dinuguan with papaya. Ayan po, salamat po mga ka-faith. Maraming salamat sa iyong panonood. Salamat at nakarating kayo sa dulo ng aking video. Naway hindi ko kayo magsawang sumuporta sa aking channel. Ingat po kayo lagi. Ang Diyos ang laging gumabay at mag-ingat sa inyong lahat. I love you all. God bless. Bye. Jesus loves you.